Good morning, ma'am. Good morning, student. As the continue the part 1 of ethics report, this point, I would like to report the two ethical system. There are two approach of two ethical system. First is the atheistic approach. Atheistic approach assume that only matter exists and that man is responsible only to himself since there is no God who creates and rules the universe. Only matter exists, God do not exist. Ibig pong sabihin ay si atheistic approach po ay naniwala sila na only matter exists. Yung mga bagay lang ang may kakayahan na magpatuloy lumago na makita natin dito sa mundo. At hindi po sila naniniwala na mayroong Diyos kasi sarili lang ang kanilang paniniwalaan. Ayon pa sa kanila, ang pagkamit ng moral sa sarili ay isa lang gawa ng tao para maipakita nila ang sa isang komunidad na sila ay lumalago sa kanilang sarili. Sa atheistic approach po ay meron tayong makikita na limang principles. First is matter is only reality. Ibig pong sabihin ay yung mga bagay na makikita natin sa paligid ay yun lang talaga ang magpatuloy lumago kasi most of humans believe that matter is the fundamental reality. Second, man is matter and does not have a spiritual dimension. Ibig pong sabihin yung tao po ay hindi po wala pong wellness o healthy, hindi po siya healthy. Yun po ang ibig sabihin ng man is a matter and does not have spiritual dimension. 3. Man is free and must exercise his freedom to promote the welfare of society. Ibig pong sabihin ay yung tao mayroon siyang kakayahan o to promote ang kanyang kalayaan na ipagpatuloy ang kanyang freedom to promote the welfare society. Kumbaga ba ay meron siyang kakayahan tumulong to meet the basic human needs in the society. Pang-apat, there is no life after death. Ibig pong sabihin naniniwala sila na wala talagang buhay pagkatapos ng kamatayan kasi ayon sa kanila pag ikaw ay namatay ay wala ka na lang buhay. Pag ikaw ay namatay is yung kaluluwa mo at yung body mo ay mamamatay rin. Atheistic approach. Atheistic approach begins with assumption that God is the supreme lawgiver. Everything must conform to God's internal plan of creation. God is supreme lawgiver. Ibig pong sabihin ay ipinapakita dito na mayroong Diyos na nagbibigay kapangyarihan at dakilang Diyos sa lahat. Lahat po ng bagay sa mundo ay nakasalalay sa Diyos at yung tao naman ay may kakayahan ipagpatuloy ang kanyang kalayaan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga plano. Dito makikita natin na pantay talaga ang pagtrato ng Diyos sa mga tao at hindi ito magbabago. Ang tao po ay responsibilidad niya kung ano ang kanyang gagawin, either tama o mali. At deserve din ng tao kung ano ang kanyang matatanggap na ganti at kaparusahan sa kanyang sarili. Sa theistic approach po ay may apat na yun po sa continue the report. There are four principles of theistic approach. First is God is the supreme creator and lawgiver. God is the supreme creator. God is ibig pong sabihin ay siya lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mundo. The second, man is free and must use his freedom to promote his personal and social interests along with his fellow men. Ibig pong sabihin ay ang tao ay mayroong kalayaan na
nagamitin niya ang kanyang freedom to promote ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mabuting gawa o dangal, at gagamitin niya ang kanyang kalayaan to teach or to share ideas to others. Pangatlo po, man has an immortal soul which cannot die. Ibig pong sabihin ay ang tao ay isang immortal soul na hindi mamamatay kahit kailan. Mamamatay man yung body pero yung kanyang kaluluwa ay hindi mamamatay. Pang-apat, man is accountable for his action, both good and evil. Ibig pong sabihin ay ang tao ay mayroong responsibilidad po na kung gagawa ba siya ng tama o mali sa kanyang sarili o kapwa-tao. Ethics and religion. Ethics is the science and depends upon rational investigation of its truth. Ibig pong sabihin, ito po yung nakadepende through rational investigation of its truth. Kumbaga, ito po yung sistema of principle for guidance in practical affairs. Test of value and of religion. Nagtuturo po ng kalagahan ng relihiyon sa pamamagitan ng pagpresenta ng Panginoon. Religion. Religion is a system of belief and practice based on faith or revelation. Ibig pong sabihin, ito po ay isang sistema ng paniniwala at mga tradisyonal na nakasanayan sa ating gawin sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. Contributes the teaching of ethics and continues to enrich with its moral insight. Ito po yung organized o binubuo ng mga simbahan at kumukuha ng pagtuturo patungkol sa ethics para may pagpatuloy ang pagiging moral insight. Ethics and law. Ethics, studies of human motivation. Ito po ay nag-aaral patungkol sa human motivation para ma-activate po yung ating behavior sa ating sarili. It covers thought and feelings. Ipinapaunlad ang ating mga salita at damdamin sa ating sarili. Law, externality of act. Ito po ay kontrolado lamang at ginawa ito upang kontrolin ang isang authority. Ang purpose ng law ay to keeping the peace and security of society. Perform the required action regardless of our feeling towards such action. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng nararamdaman into action. Law can be either be moral or immoral. Thus, what is legal is necessarily moral, but what is moral is necessarily worth legalizing. Ang law po ay pwede siyang maging moral o immoral kung ang ginagawa mo is mabuti o masama. Professional ethics. The practice of profession cannot be regulated entirely by legislation. Each profession therefore subscribes to a set of moral code. This code of ethics guide the situation of a professional where the law is silent or inadequate. Ibig pong sabihin ay how a person should act towards other people and institution in such an environment. Kumbaga, paano ang isang tao makagalaw doon sa isang tao kasi professional ethics is provide the rules kung ano ang gagawin ng isang tao.